So, dahil ngayon is nasa 50 na po tayo ng series topic natin. Syempre, dito, for the previous topics natin, I hope na marami kayo natutunan, no? Okay, kasi, nire-ready na natin yung sarili natin para sa end times. Tama po ba? So, sino po dito yung is ready na sa end times? Okay? Sa pag, tribulation, ganon. Sorry. So, mukhang wala pang kayang sumagot ng katanungan na 'yon. Actually, it's okay. Actually, it's okay. 'Di ba? Kasi ngayon, yung magiging topic natin for tonight, magiging mabigat po ito Okay? So, warning na po sa lahat naman nakikinig diyan. Magiging mabigat itong topic na ito and I hope na ready natin tong tanggapin. Okay? Na ma-open yung ears at saka yung eyes natin. Kasi nung nag-schedule si Kuya Paps ng sino magiging preacher for this week, hindi dapat ako nakaschedule. Pero gumawa ako ng isang devotion na tungkol about sa end times din. Okay? Kasi yung founder ng Timothy Glass si Pas J nung nandito pa siya noon. Okay? Maingay siya. Maingay siya sa social media. Ganon. Ang kaingayan niya is about sa tawag dito sa botohan. Okay? So kung sinong iboboto sa presidente, sa vice president, naging maingay siya na halos lahat ng Kristiyano na kakilala namin is nagiging against sa kanya. Hindi lang Kristiyano, pati yung mga kunwari Kristiyano, mga PNR, mga ANC, mga Jehovah, nagko-comment sa niya, sa Facebook niya, sa TikTok niya, kahit nga sa Instagram yun, okay? Kino-commentan siya, sinasabi nila na huwag kang magpo-promote ng politics. Ganon, sinasabi nila, winawarningan si Pastor J na dapat mag-focus ka lang sa gospel. Ganon. Ako naman, habang nag-observe ako, okay, hindi ko siya pinagbabawalan. Ganon. Kasi may part sa heart ko na parang nangungusap si Lord na makinig lang ako. Ganon. Okay? Na tignan ko kung paano kumilos si Lord. Kung kumalis ang banal na spirito. Ganon. So, habang nangyayari yun, okay, biglang dumating na yung time ng botohan. Ayan, nung time ng nung voting season na voting day, okay? Alam ko na kung sino tawag dito, bobotohin ko. Okay? Siya ba? Ay, hindi mali. Si BBM, okay? Para sa akin talaga, okay, i-vote ko to. Pero nung isusulat ko na kung sino i-vote ko, biglang bumulong si Holy Spirit sa akin. Hindi yan. Gumanon siya. Tapos, bakit Lord? Yun yung una kong tinanong, bakit Lord? Okay? Tapos ang nangyari, iba yung binoto ko. Yung binoto ko kung sino yung laging pinupush ni Pas J. Okay? So, nung time na yun, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam bakit ganun yung sinabi ni Lord, pinagawa sa akin ni Lord. Okay? Tinanong ko din si Pas J, bakit kaya ganito? Tapos walang sagot. For almost how many years? Wala akong alam na kasagutan doon. Pero, ngayon, tingin ko lumalabas na yung kasagutan ng ating Panginoon kung bakit ganun yung pinapagawa kay Pas J. Okay, na bilang isang Kristiyano, we do not just proclaim the gospel, kundi pinoproclaim natin yung message ng ating Panginoon. So sometimes na mangungusap talaga si Lord hindi lang sa pamamagitan ng testimony natin, kundi pati sa mga taong ginagawa niya sa mundong ito. Ganon. Okay? So mula nun, nung nakikita ko na yung resulta nung naging prophecy noon na ganito yung mangyayari sa Pilipinas, nagkaroon ako ng broken hearted. Ganun ba tama ba yung term? Basta parang burden na ay shucks, sana pala nagsarita ako nung time na ganun si Pas J nung time na yun. Okay, kasi yung time na talagang nananahimik ako kasi talagang dami mga Kristiyano sabi nila manahimik ka, okay, titigil mo na yan. Tapos yung mga pinopost si Pas J is talagang wala siyang tinatago, pinapakita niya lahat ng red flag, hindi lang sa mga butante, mga tumatakbo, pati sa mga religious sekta. Okay? 'Di ba? Alam naman natin dito na may mga religious groups na talagang ipupush nila na mag-promote ng isang leader. Okay? Pero so far nakikita natin ngayon, okay, na pinopromote ng mga ibang religious group is naging failure na ngayon. Nakikita na lahat ng mga corrupt, 'di ba? So, 'yun. Kaya ngayon dito na po tayo papasok sa Matthew chapter 2, 24 verse 3 to 14. Okay? So, 'yun.
Kinakabahan ako. Okay? Kaya ulitin ko, no, magiging mabigat itong mensahe na ito. Okay? So kung balak nyo man na itigil na to, 'di ba? So ngayon pag-isipan nyo pa lang, 'di ba? Pero I hope na masamahan nyo ako dito kasi yung revelation na ito talagang matetrace siya ng buong Bible hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. Okay? Kaya kailangan pakinggan natin ng may pasensya at bukas na puso. Ang Diyos mismo ang mangungusap sa atin ngayon. Okay? So ngayon basahin natin itong Matthew chapter 24. Sinabi dito, no, ha? Okay, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? Okay, about sa end times. And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Next, Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name claiming I am the Messiah and will deceive many. You will hear of wars, okay? And rumors of wars. Ang ibig sabihin sa Tagalog nun, may mga gera at saka may mga chismisan about sa may pagkakaroon ng gera. Ayun. So merong peka at saka merong hindi at totoo. So but to see it that you are not tama ba? Ayun, see it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Okay? Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Okay? Next. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. Verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and the end will come. So tayo po ay manalangin kay Lord. Very good. We thank you for this amazing word, Panginoon. Lord, sa habang binabasa namin ito at habang nakikinig kami sa preaching, Lord, reveal this kind of revelation na hindi pa namin na-receive sa buhay namin, na mabuksan ang aming puso at isipan, na maging handa kami hindi dahil sa takot, kundi maging handa kami na magtiwala sa iyo ng buong katapatan at ng buong kalakasan namin, Panginoon. Kaya Lord, prepare us. Prepare our hearts, prepare our minds. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So dito mga kapatid, malinaw na si Jesus yung nagsasalita dito tungkol sa mga senyales ng panahon. Okay? Hindi siya nagsasalita upang takutin tayo. Okay? Hindi ka tinatakot ni Lord. Ito yung literal na mangyayari sa future. Okay? Actually, we are living already in the future. Kundi upang ihanda tayo. Ganon. Upang tayo ay maging mapagtiyagang at may handang makinig sa kanyang tinig. Ganon. Okay? So yung na-share ko kanina about sa kay Pas J. Okay, ito na yung parang kabuuan ng revelation na na-receive ko na ngayon is ipapasa ko sa inyo. Okay, never ko pa tong na nabanggit publicly, pero nakwento ko na to sa mga ibang close friends ko about sa may post ni Pas J noon, ganon, na ngayon talagang nagdiin sa akin yung salita ng ating Panginoon. Okay? So, doon ko nakilala kung paano kumilos si Lord sa buhay ko. And I hope na once na pakinggan nyo yung mensahe na ito, okay, alam nyo na kung anong gagawin nyo pagdating sa end times. Kasi sa message natin for tonight, okay, may dalawang uri lamang ng tao na matitira sa mundong ito pagdating sa end times. I'm not saying about Christian at saka unbelievers. Hindi po doon. Okay? Mas magiging malalim tayo at saka mas magiging detailed po tayo sa dalawang uri ng tao na matitira sa mundong ito. May mga Kristiyanong matitira, maiiwan, at may mga Kristiyanong kukunin ng ating Panginoon. Okay? Pero malalaman mo yan, depende sa kung anong ginagawa mo. Okay? Hindi yan about sa kung gaano kakalinis or gaano ka kabanal. Ganon, hindi po nasusukat doon. Ganon. Kaya ngayon, pakinggan natin yung magiging title natin for tonight
na ang title is ang huling balita. Tututong, di ba? Bakit ang huling balita yung naging title for tonight? Kasi there's no more prophecy na pwede pang ibanggit pagdating sa Bible. Okay? Sa ngayon, there's no more prophecy na pwede pang idagdag pagdating sa Bible. Okay? Pwede tayo mag-prophesy na people will be healed, people will be delivered sa kanilang mga kasalanan. Okay? Pero, ito na yung magiging huling balita. Ano yun? Yung pagdating ng ating Panginoon. Tama. Yun na yung magiging final. Pagdating sa prophecy sa buhay nyo, pwedeng magkaroon yan, pero pagdating sa ating Panginoon, hindi na ito madadagdagan. Kaya ito na yung magiging huling balita sa bawat isa sa atin dito. Okay? Kaya ngayon, bakit kailangan na makinig tayo ng maayos? Kasi, laging sinasabi ng ating Panginoon pagdating sa New Testament, okay? My sheep hears my voice. Tama. Kapag hindi natin pinapakinggan ang tinig ng ating Panginoon, we are not His sheep. Okay? So, malinaw na yun, ha? Diba? Kapag meron kayong katanungan or confused kayo doon, pwede kayong mag-comment. Pero start na natin sa pinaka-first na point natin. Okay? Ang Diyos ay nagsasalita, ngunit ilan lang ang nakikinig. Kahit Kristiyano ka, kung hindi ka nakikinig, okay, hindi mo masasabing ikaw ay tupa ng ating Panginoon. Ganon. Kasi lahat tayo ay nawarningan na ng ating Panginoon. Alam niyo na ba yun? Maraming mga Kristiyano ngayon, mga prophet na nag-warning sa atin, papalapit na pagdating ng ating Panginoon. Nangungusap na si Lord noon pa. Okay, pagdating sa Bible pa lamang, nangungusap ng ating Panginoon. At ngayon, nakikita na natin ang judgment at wrath niya sa ating bansa. Okay? Nakakaranas tayong corruption, flood. Okay? Ano pa ba? Lindol. Okay? Killings. Ganon. Actually, marami pa rin. Yung iba nga, patago pa. Ganon. Okay? Sa bansa pa lang natin yun. Para naman sa buong mundo, okay? Maraming mga Kristiyano na pinapersecute nyo yun. Pinapatay. Okay? Pero ang bagal ng justice. Diba? Maraming mga tao ngayon sumisigaw, okay? Palayain ang Palestine. Okay? Justice for the Palestine. Sunugin ang Israel. Diba? Ang lakas ng mga tinig ng mga tao ngayon na pinaglalaban nila yung karapatan nila. Pero kapag yung mga Kristiyano na walang kalaban-laban, tulad nung nasa Gaza, wala naman nagtanggol sa kanila. Wala akong narinig na justice for Gaza. Diba? Okay? So dito, anong kailangan natin gawin bilang isang Kristiyano? Marami ako nakikita ngayon na Kristiyano na, sige, push natin yung karapatan natin. Okay, marami mga Kristiyano na, sige, gawin natin yung pinaka-best natin, tulungan natin yung mga tao. Ganyan, ipaglaban natin yung mga corrupt na yan, sunugin yung mga yan. Ganon. Diba? Yung mga leaders na peke, yung mga pastor na plastic, na ginagamit na yung mga pera natin. Diba? Maraming mga ganun tayong maririnig. Okay? Pero alam nyo ba, pagdating sa Bible, hindi yung biblical. Bakit? Okay? Mamaya, explain natin. Pero ngunit ang mga hindi nakikinig, ayan, sila ngayon ang nag-iingay. Diba? For example, pagdating sa sa test, okay? Pagdating sa testing ng isang magulang, pag winawarningan niya yung mga anak niya, okay? Ang isang taong nakikinig, pagdating sa testing, siya yung tahimik. Kasi alam niya yung gagawin niya. Kasi nung time na winarningan siya, nakikinig siya, gagawin ko to kapag nangyari ito. Kaya nung nasa trial na siya, ginagawa niya yung winarning sa kanya, pinagawa sa kanya ng magulang niya. Pero ang isang anak ng magulang na to, okay, nung una, okay, busy-busy siya, hindi niya pinapakinggan yung magulang niya, pero nung nasa trial na siya, doon na siya nag-iingay. Gets nyo? Okay? Kapag nasa trial na isang batang ito, ang gagawin niya, ano daw, ano yung sinabi ni mama? Okay? Ano na yung sinabi, nakalimutan ko? Ganon. Kaya kapag pinalo siya, di ko na maalala na winarningan mo ako. Diba ganon yung mga anak? Kapag meron nakinig at hindi nakinig. Okay? Kaya ngayon doon sa sinasabi ko kanina na dalawang uri ng tao, Kristiyano man or hindi. Ang isang Kristiyano o isang tao na nakinig sa tinig ng Diyos at ang isang tao na hindi nakinig sa tinig ng Diyos or hindi niya inobey yung tinig ng Diyos. Okay? Kaya ngayon titignan niyo yung buhay niyo po. Ikaw ba yung nakinig or ikaw yung nag-ingay? Okay? Kasi yung yung sinabi ko kanina may mga iba talaga nakinig sila. Nakinig sila na sinabi ng ating Panginoon, ganito ang mangyayari sa mga huling araw. Magkakaroon ng matinding bagyo, matinding earthquake,
Okay? Magkakaroon ng selfish na pagmamahal. Okay? Di ba yung nabasa natin kanina sa Matthew? Ganun yung mga sinabi. Yung love of many will grow cold. Ganon. Wait lang. Balikan natin. Baka sinasabi nyo, ano? Wait lang. Ngayon, no? For many will come my name claiming I am the Messiah. They will deceive many. Okay? Hindi lang ito sa mga Kristiyano. Kasama din yung mga Kristiyano na pwede nilang mag-deceive yung iba. Okay? Rumors of wars. Ano pa ba? Meron akong nabasa eh. Ito isa. Ayan. Okay, ito oh. Verse 10, at that time many will turn away from their faith. May mga tao natatalikuran nila yung pananampalataya nila and betray and hate each other. 'Di ba? Parang nakikita ko yung mga progressive Christian dito. Nice nyo? Yung mga Kristiyano na, yung mga Kristiyano na yan, hindi pinaglalaban yung karapatan natin. Yung mga Kristiyano na yan, kapag may corruption, tahimik sila. Okay? Dapat tayo yung magingay. Dapat tayo yung magsigaw-sigaw. Na dapat pakinggan natin itong mga to. Ay, mapakinggan tayo. 'Di ba? Yung mga Kristiyano na yan, sila yung hindi nakinig. 'Di ba? Sobrang challenging nito. Okay? Ikaw na nagbabayad ng tax, na ikaw yung sumusunod sa batas, tapos ang hirap manahimik. Pero 'di ba? Parang sa example ko kanina sa dalawang bata. Pag ang isang bata alam niyang gagawin niya, hindi siya mag-iingay. Compared sa atin, sa mga Kristiyano ngayon, ang daming maingay ngayon. Na hindi ka nila ituturing tunay na Kristiyano, okay? Kapag hindi mo sinuportahan yung karapatan nila. Ganon. Okay? Kaya many will turn away from their faith and betray and hate each other. Kapatid, saan ba applicable ang hate each other dito? Kapag kaaway mo? Okay? Hindi. Kailangan, dati kayong magkapamilya. Kailangan mo silang i-betray. Kasi pamilya mo sila. You cannot betray your own enemy. You can only betray, okay, yung mga taong malapit sa'yo and hate them. Nangyayari ito. Okay? At ngayon, nakikitang-kita na natin. Tama? Many false prophets will appear and deceive many people. Okay? Alam niyo kung ano yung mga prophets na to? Sila yung naghila sa mga taong i-hate nila yung family nila. Okay? Betray yung family nila. Yung mga prophets na, dito kayo sa amin, sa religion na ito. Okay? Sa religion na ito, PNR kami. Okay? Hindi ito yung literal na sasabi nila. Ito, PNR kami, pero susuportahan namin yung rights nyo. Diba? Kasi, totoo, to be honest, no, ito yung lagi ko nababasa pagdating sa threads. Nainis yung mga Christian na hindi man lang daw pagbigyan or makisama sa kanila na ilaban yung corruption. Ganun. Kapatid, pagdating sa Bible, nabanggit na yon. Okay? Ngayon, ngunit ang mga hindi nakinig, sila ngayon ang nag-iingay. Sila ang sumisigaw ng hustisya, justice, justice. Sila ang humihingi ng tamang paghatol. Tama ba? Napapansin na ba yung mga nangyayari ngayon? Okay? Kaya nga winawarningan tayo ng ating Panginoon para pag dumating yung time na tayo ay nakakaharanas ng persecution, alam natin yung gagawin natin. People or Christians who don't know what to do in times of persecution are the ones who do not listen to God in the first place. Kaya sila yung maingay ngayon. Okay? Kaya tatanungin ko kayo mga kapatid, ikaw ba yung nag-iingay or ikaw yung nakinig sa tinig ng Diyos nung una pa lamang? Okay? Kaya mga kapatid, kapag nagsalita ang Diyos, when God speaks, ang mga tunay na tagapagsunod ay nakikinig, hindi sila nakikipagtalo. Hindi nila binabago ang kanyang salita. Hindi tayo yung nag-a-adjust na, Lord, palitan mo itong nangyayari. Na-prophesy mo na itong Panginoon, pero gagawa kami ng paraan para mas maayos to. Kapatid, kung anong naitakda at nakita ng ating Panginoon noon sa future natin ngayon, hindi yun magbabago. Anong kailangan mong gawin? Kailangan mo siyang sundin. Kasi kahit ilang beses mong i-push kung anong merong karapatan na meron sa'yo, you will still experience this kind of evilness sa mundong ito. Tama? Kaya hindi ko sinasabi na mali na mag-pray against corruption. Hindi ko sinasabi na mali na sabihin na ganito po yung mga corrupt. Ang sinasabi ko lang kailangan alam mo yung instruction ng ating Panginoon bago ka rin mag-ingay. Okay?
Kaya mga Kristiyano ngayon, sila yung nakikipagtalo. Hindi nila binabago ang kanyang salita para bumagay sa kagustuhan nila. Hindi nila hinahalo ang emotion sa utos niya. Sila ay nakikinig at sumusunod. Kaya tatanungin ko kayo ulit mga kapatid, ikaw ba yung nakikinig? Ikaw ba yung tahimik na nakinig? Or ikaw yung nag-iingay kasi hindi ka nakinig? Okay? Nasa point 1 pa lang tayo mga G. Next, point number 2. Ang katahimikan ng mga matapat. Okay? Di ba pagdating sa test, ang sarap sa feeling na alam mo yung sagot. Hindi ka magingay, oy, alam ko yung sagot, alam ko yung sagot. Okay? Pag wise ka, kapag alam mo yung sagot, ngingiti ka lang, kakalma ka lang, tapos hintayin mo, tatapusin mo. Ganon, di ba? Kasi ang nangyayari ngayon, maraming mga Kristiyano na, na-prophesy na to eh, na-prophesy na to eh. Di ba? Ay, alam kong gagawin ko, ayusin natin to. Magtatawag tayo mga Kristiyano, tara ayusin natin yung problema natin sa buhay natin ngayon. Kapatid, na-prophesy na yan. Okay? Hindi sinasabi ni Lord na ayusin mo. God is saying, listen to Him. Okay? Kapatid, to be honest, hindi ko sasabihin sa inyo kung anong kailangan nyong gawin during these times of tribulation. Bakit? Kasi hindi manggagaling sa akin yon. Manggagaling yon sa ating Panginoon na mangungusap sa inyo. Kasi kapag sinabi ko yun, edi wala na, dali na. Kailangan kayong isik nyo yung kasagutan na yung nanggagaling sa ating Panginoon. Basahin nyo yung Bible. Bakit kailangan ganon? Kasi kung dumating yung time na ako yung ma-persecute, ako yung ma-torture balang araw dahil pinipreach ko yung gospel at mamatay man ako, magkakaroon ng fear sa inyo. Tama, yung isang preacher sa Timothy class, pinako sa sa kawayan. Di ba? Ayaw na namin mag-share ng gospel kasi baka matulad kami dyan. Pero kapag si Lord mismo nangusap sa inyo, di ba? Iba yung magiging transformation. Mapapatunayan nyo sa sarili nyo mismo, God is true. Tama? Kapag si Lord mismo nangusap sa inyo, kayo mismo hindi yung pwedeng madedenay nyo. Hindi nyo kaya i-deny yun. Pero kapag ako yung sabi ni Lord, ito yung gawin nyo. Gagawin nyo na lang out of wala, kasi sinabi ng preacher. Diba? Kaya mas maganda na, okay, kayo mismo, isik nyo ang ating Panginoon. Pero habang pinipreach na natin to be honest, nangungusap na si Lord sa inyo at malalaman nyo kung anong gagawin ninyo. Okay? Basta wag lang kayo yung hindi nakinig tapos nag-iingay. Okay? So kapag nagpakita ng galit ang ating Panginoon, pag pinakita niya yung wrath niya, pagdating sa Bible, anong ginagawa ng mga Kristiyano? Sige. Meron ba kayong nabasa sa Bible? Okay? Lahat ng mga followers ni Jesus Christ or ni Yahweh, during times of trial, kapag nilalabasan ni Lord yung wrath niya, yung mga Kristiyanong pinakamaingay, wala tayong mababasa. Ang mga Kristiyano at mga tagapagsunod ng salita ng ating Panginoon, sila yung maingay sa una nung wala pang nangyayari. Si Noah, siya yung naging maingay nung binibuild niya yung ark. Pero nung nagkaroon ng baha, sino nag-ingay? Yung mga kalaban. Tama. Nung time na dumating si Jesus Christ, pinoproclaim niya yung kingdom ng ating Panginoon. Okay? Pero nung halos na persecute na yung mga Kristiyano, sino yung maingay? Yung mga tao hindi nakinig sa Kanya. Lahat ng mga sumusunod sa kay Yahweh, pagdating sa Bible, sila yung nag-iingay, i-warning yung mga tao. Pero nung pinakita na ni Lord yung wrath niya sa mga taong hindi sumunod, tahimik na yung mga tagasunod niya. Okay? Kaya kapag nagpakita ng galit ang Diyos, kapag hinayaan niyang maging magulo, madilim at puno ng korupsyon ang mundo, ang mga tunay na anak niya ay tahimik. Hindi dahil takot tayo, hindi. Kundi dahil naiintindihan natin kung bakit ito nangyayari. Dito nakikita kung sino ang talagang sumusunod sa ating Panginoon. Sumusunod ka ba dahil narinig mo kanyang tinig, or sumunod ka kasi alam mo maraming blessings na magagaling sa Kanya? Naintindihan dapat natin kung ano kagustuhan ng ating Panginoon. If you do not understand His desires,
you will never understood Him during tribulation. Okay? Kaya pagdating sa mga tao sa Bible, narinig nila yung tinig at yung boses ng Panginoon, yung instruction. Okay? Ito yung, di ba? Kapatid, Bible. Ano yung mga common na Christian sayings? Bible, okay? Basic information before leaving earth. Di ba? Actually, basic information during times of tribulation din. Di ba? Okay? Kaya kilala nila kapag siya na ang kumilos. Kaya may mga Kristiyano dito, no, na uy lindol, uy corruption, uy bagyo. Lahat nangyari sabay-sabay. Kristiyano lang, ang tunay na Kristiyano lang na nakinig sa kanya, ang naniniwala ay kumikilos na si Lord. At hindi lang 'yon. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Okay? Habang nasa kalagitnaan ng paghatol ang ating Panginoon sa atin, alam natin, si Lord paparating na. Na-prophesy na ito sa Bible. Ito, nagkakatotoo yung mga sinasabi ni Jesus. Okay? Ngayon, sa bansang ito, ang daming nagsasalita. Tama? Ang daming nagsasalita, ang daming opinion. May kanya-kanya tayong opinion. Pagdating sa social media, pagdating din sa mga ibang tao na sinasabi nila, ang Diyos daw ang pinakaunang nagkasala. Ang daming arguments, ang daming debate. Lahat gustong marinig. Ngunit sino pa ang marunong makinig? Oh, kapatid, gising. Okay? Maraming mga tao ngayon na sobrang gusto nilang mapakinggan sila. Ang daming mga vloggers na gusto nilang mapakinggan sila. Pero halos konti na lang mga tao nakikinig ngayon. Okay? Konting-konti na lang. Kaya kapag may mga Kristiyano dyan, influencers, na niyayaya kayo, tara, fight against corruption. Ayan. Kapatid, kung dumating man yung panahon, okay, na i-push natin na maayos yung corruption na ito, na tayong gumagawa ng paraan, masasabi ba natin na kumilos si Lord? And na-prophesy na to sa Bible. So isipin natin yun, kapag gumawa tayo ng paraan para maayos lahat ng problema natin sa mundong ito, pero na-prophesy na sa Bible, ibig sabihin ba lahat naman sinabi ng ating Panginoon hindi magkakatotoo? Ibig sabihin ba si Lord yung sinungaling tapos tayo gumawa ng paraan? Hindi yun sinasabi ni Lord pagdating sa Bible na mangyayari to. Pero kapag gumawa kayo ng paraan, maayos to. Hindi. Kahit anong gawin ninyo, mangyayari ito. Kahit gaano karaming Kristiyano ang mabuild, ang magsama-sama, okay, lahat ng evilness na mangyayari sa mundong ito ay mangyayari pa rin. Kaya kapatid, no, to be honest, milyong Kristiyano na ang namatay kakalaban sa corruption. Milyon ng mga tao din, anti-Christ at saka bold Christian, namatay para lang sa karapatan nila. Anhin natin na maayos natin yung karapatan natin ngayon, and yet tomorrow we will be in hell. Anhin natin na tulungan natin yung ibang tao pagdating sa corruption para malaman nila katotohanan, and yet tomorrow, okay, pupunta sila sa impyerno. Diba? Nakikita nyo na kung ano yung gusto ipagawa sa inyo ni Lord. Kaya halos lahat tayo gustong mapakinggan. Lahat gustong marinig. Ngunit sino ang marunong makinig? Sino pa ang nakakarinig ng tinig ng Diyos sa gitna ng ingay? Okay? Habang may corruption, habang may earthquake, okay? Habang may hatred, 'di ba? Parang yung mga namamatay ngayon, nagpapakamatay. 'Di ba? Nagulat ako, meron nabasa dahil sa death ni Eman. Okay, yung anak ni Kuya Kim. May mga ibang nagsabi na, I think it's okay to give up. Bakit? Kasi daw, malala na yung evilness sa mundong ito. Kapatid, hindi death yung solution. Jesus is the solution. Tama. Yung mundong ito, to be honest, no, yung mundong ito, hindi natin maayos to. Kaya we need Jesus Christ Okay?
Yung mga iba sa atin nagpe-pray pa ng peace. Okay, that's good. Na nagpe-pray pa ng kaayusan, that's good. Okay? Pero kapatid, our main goal is everyone not to perish, but everyone come to repentance and accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Amen. Next, point number 3. Ay 4. Okay? Ang katotohanan sa panahon ng kaguluhan. Kaya kapag may mga Kristiyanong maingay ngayon, okay? To be honest, hindi ko binabasa yung mga post na yan eh. 'Di ba? Kasi alam ko yung purpose ko. Ganon. Kapag nakisabay ako sa trending na about sa corruption, ganon. To be honest, ang sakit. Ang sakit na magtrabaho ka. Tapos yung tax mo, okay? Napupunta sa mga nepo. Mga nepo baby. Ganun, no? Pero sinabi nga ng ating Panginoon, no? Vengeance is mine. Okay? At ito yung nakakaawa sa mga ibang Kristiyano. Gagamitin nila buong buhay nila ipaglaban yung karapatan nila. Diba? Wala namang mali doon sa paniniwala nila, diba? Pero yun nga, kapag pinaglaban mo yung karapatan mo, okay? Manalo ka man or hindi. Diba? Nasa sayo na yung magiging resulta nun. Pero kapag hinayaan mo na si Lord, yung mismong mag-handle sa mga taong ito, okay, tas nag-focus ka sa mission mo, kapatid, nandun yung win-win mo. Tama? Okay? Kaya, kahit nasabihan na noon pa na mangyayari ito, yung corruption, matagal na sinabi yan, na-prophesy na yan noon pa. Mga kapatid, hindi sila nakinig, yung mga Christians. Nasa Bible na ayan marami tayong mababasa ng prophecy pagdating sa salita ng ating Panginoon. Pero people still don't listen. Okay? Namuhay sila sa puro encouragement. Gusto ko na ng encouragement. Okay? Kailangan ko maghanap ng perfect na church kasi dito ako magiging okay. Okay lang, maghanap ako ng perfect na bansa na hindi gagamitin yung tax ko. Kapatid, may masama man or hindi kung saan ka nakatira ngayon, kung saan ka man nag-stay ngayon. Ang question is, are you listening to God's voice? Tama. Kaya ngunit nang dumating ang discouragement dahil sa katiwalian, diba? Sa mga Kristiyano na mahilig sa encouragement, kapag dumating na yung time na tribulation, biglang naging maingay. Okay? Kaya yung mga Kristiyanong hindi progressive, di sumusuporta sa mga aktivista o sa mga rally, madalas pa silang i-cut off. Diba? Kasi may mga friends na ganun. Ako may mga friends akong progressive na Christian na kina-cut off nila ako kasi di ko daw sila sinusuportahan. Hindi daw ako nagiging maingay. Kaya may mga Kristiyano tayo na kapatiran na titigil na nila maging born again. Doon na lang sa ibang religion. Kasi pagdating doon sa ibang religion, mas napapakinggan yung rights nila. Okay? Kapatid, nasa Bible na eh. Okay? Kahit ilang beses pa yung lapitan mong religion, mangyayari yung mga yan. Okay? We cannot be greater than God's vision sa naging buhay natin ngayon. Kaya tanungin natin, ano ba talaga ang sabi pagdating sa Biblia? Ito, basahin po natin. Ayan. Come out from among them and be separate. 2 Corinthians. Do not lay up for yourself treasures on earth. Matthew. Okay? Take heed that no one deceives you. Kapatid, kahit gaano kaganda yung pinopromote ng ibang tao pagdating sa kanilang buhay, if God already predicted na hindi yan yung mangyayari, hindi yan mangyayari. Kahit gaano kaganda yung future na pwede mong makita pagdating sa ibang tao, sa ibang bahay, or sa ibang religion, kung wala ang tinig ng Diyos doon, kung hindi ka tinatawag ng ating Panginoon doon, you will be left out. Ikaw ang isa sa mga maiiwan dito. Okay? Kaya kapag may mga Kristiyanong maingay ngayon, kahit nasabihan noon na mangyayari ito, mga kapatid, hindi sila nakinig. Okay? Hindi sila nakinig. Next. Number 5. Uy, malapit na mag-9. Okay. Ang tunay na pananampalataya ay tahimik ngunit makapangyarihan. Kapatid, ang mga Kristiyano pagdating sa salita ng lahat ng mga tao na sumusunod sa ating Panginoon, from Old Testament, New Testament, hanggang sa
Last Testament. Last Testament. Tayo daw yung Last Testament. Okay? Lahat ng generation natin, okay, from the Bible hanggang ngayon, ang pinakamaingay during judgment, hindi sinasalba ng ating Panginoon. Sila yung mga hindi nakinig. Okay? Marami sumisigaw sa kasamaan, pero nabubuhay pa rin naman sila sa kasalanan. Marami may humihingi ng hustisya, Lord, justice, justice. Ngunit sila mismo hindi patas sa kapwa. Tama? Yung nagdedemand tayo, Lord, pagdating ng ibang tao, pumapatay sila, okay lang. Pero pagdating sa kasalanan natin, okay, humingi tayo ng awa, ng forgiveness. We want justice pag ibang tao. Pero pag tayo, okay, hindi tayo nagiging fair. Hindi tayo nagiging patas sa kapwa natin. Pero ang tunay na tagapagsunod ni Kristo, hindi kailangan sumigaw upang mapatunayan ang kanilang pananampalataya. Kapatid, nagiging powerful po yung pananampalataya natin. Hindi kapag sumisigaw tayo. Hindi kapag meron tayong pinopost. The most powerful faith that we can achieve in our lives is when we stay silent and let God move. Amen. Ganon ang pinakamatinding pananampalataya. Hindi yung biglang, lumindol ng malakas. Ayan na, nagsisilabasan. Meron po ako na prophesy. Okay, yan, type ko na. Okay, dahil lumindol po kanina, meron ako na naging vision dito. Ayan, nagsisilabasan yung mga prophet, nagsisilabasan yung mga preachers, nagsisilabasan yung mga kung sino man yung may self-proclaiming na Christian sa kanila. Kapatid, the greatest faith that we can show to people these days is yung mga taong unang nag-warn na sa mga tao ngayon. Okay? Just like this message, mga kapatid. Yung mga nangyari sa atin previously, lindol, corruption, kapatid, wala pa yun sa second step. Parang yun pa lang yung kilitin ng tribulation natin ngayon. There will be more worse things that can happen in this world. Ngayon pa lang winawarningan ko na kayo. Bakit? Kasi kapag dumating yung time na nasa great tribulation na tayo, isa ako sa magiging tahimik. Pero magiging maingay pa rin ako pagdating sa gospel. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Okay? Diba? Kaya, yung mga Kristiyano, kapag dumating na yung tribulation, sila yung tahimik, nananalangin, sila yung ayuno. Okay? Tahimik silang nag-ayuno, tahimik silang nakikibaka sa tuhod. Ganon. Sapagkat alam nila, ang ingay ng tao ay hindi kailanman tatalo sa katahimikan ng Diyos. Kaya kapatid, the greatest power that we can have as a Christian is not being too loud, hindi sa pagiging maingay. Kapag nag-step back tayo at si Lord na yung kumilos, nandun yung power. Kaya kapag meron kayong nakikinig, narinig na preacher, lumindol, may biglang preacher, na-prophesy ko, I'm a prophet. Kapatid, you're too late. God speaks bago pa dumating yung lindol. Kabaliktaran na nangyayari ngayon Lindol muna bago prophecy. Nako, kapatid, they're too late. Okay? They're too late. Pagdating sa Bible, walang late na Kristiyano. Next. Number 6. Mga halimbawa sa kasaysayan ng pananampalataya. Ito, yung sinabi ko kanina, nung time ni Noah, okay? Ang mga tao ay nagbabaliwala. Diba? Binabaliwala yung pagpipreach si Noah. Pagdating sa Old Testament, wala kayong mababasa ng nag-preach si Noah. Pero pagdating sa New Testament, okay, actually meron kayong mababasa doon. Habang binibuild yung ark, okay, pinipreach si Noah, yan, the end is near. Magkakaroon ng matinding baha, walang nakinig sa kanya. Diba? Noong panahon ni Jeremiah, umiyak siya para sa bayan, ngunit walang nakinig. Okay? Nung ginudge ni Lord yung bayan na yon, sasabihin, Lord, I repent. Lord, okay, nakikinig na kami, Lord, ano yung kailangan namin gawin?
Kapatid, nandyan na yung wrath ng ating Panginoon eh. Hindi ka naman niya ililigtas kasi late mo nang na-realize. Ililigtas ka niya kapag ikaw yung nakinig nung una na kailangan mo mag-repent. Diba? Walang Kristiyanong maingay kapag nasa judgment, nasa wrath na ng ating Panginoon. Kapag Kristiyano ka, tas ikaw yung maingay, kapatid, no. Baka ikaw yung goat na tinutukoy. Okay? Nagsalita siya ng katotohanan si Jesus Christ, no? Okay, share tayo isang example. Nagsalita siya ng katotohanan, pinako siya sa krus. Walang nakikinig, di ba? Yung mga disciples nagsialisan. Although may mga nakikinig. Tama. Kahit nga si Judas, nakinig pero hindi niya sinunod. Nagpakamatay siya. Yung mga disciples, yun, they preach the gospel. Hanggang sa buhay natin ngayon, unti-unti na natin naranasan. Okay, lahat na kiliti, pagpaparamdam ng ating Panginoon pagdating sa end times. Okay? At ngayon, parehong Diyos yung Diyos na nagwa-warn, okay, pagdating sa Old Testament ay parehong Diyos na nangungusap sa inyong mga buhay, na nagsasalita ulit sa inyo. Okay? Hindi sa pamamagitan ng kulog, hindi sa pamamagitan ng katahimikan, sa pagyanig ng gobyerno, sa pagbagsak ng mga mayayabang, at sa paglabas ng mga lihim na kasamaan, pagpapakita ng mga pekeng propesiya. 'Di ba? Kapatid, hindi mo na kailangan na Lord, asan na yung tinig mo? Lord, asan na ulit yung bagong mensahe? Kapatid, ito na yung hiling mensahe na pwede nating panghawakan sa end times na ito. Kaya yung title natin, 'di ba? Ano ba yung title? Basta yun, parang huling mensahe, 'di ba? Kasi itong mga to, hindi na ito madadagdagan. Ito na yung pinaka-final message ng ating Panginoon sa buhay natin. Okay? Lahat ng yan, maranasan natin yan. It will never change. Kahit gaano natin i-twist yung buhay natin o yung twist yung gobyerno para maging maayos, we cannot stop what God had already seen in this fallen world. The only choice that you can make right now is to listen or not. Okay? Kaya muli tayong tinatanong ng ating Panginoon, nakikinig ka ba or nagre-react ka lang? Ang mga Kristiyanong nakinig, nananahimik. Pero ang mga taong hindi nakinig, late nang nagre-react. Okay? Next. Number 7. 7. Ang panawagan ng Diyos sa kanyang bayan. Okay? Ang maingay, nagre-react. Ang mga banal, nakikinig. Ang malakas sa laman, nakikipaglaban gamit sa laman. Ngunit ang tapat, lumalaban sa panalangin. Kaya mga kapatid, hindi ito ang panahon para makisabay sa ingay ng mundo. Ito ang panahon upang bumalik sa sikretong lugar, sa secret place, ang lugar ng panalangin, pagsisisi at pakikinig. Manahimik at kilalanin ulit kung sino ang Diyos. Nakakatakot yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon, kapatid. Pero mga tunay na Kristiyano, hindi tayo humuhugot ng lakas. Okay? Pagdating sa power ng banal na spirito, hindi. Yung power ng banal na spirito is to help us, okay, para i-lead yung mga tao kay Kristo. The more na nakikilala natin si Kristo sa buhay natin, doon tayo humuhugot ng lakas. Okay? Pero yung natapos na yung pagyayanig. Okay? Kapag tumigil na ang ingay, hindi ang malalakas ang mananatili, kundi ang mga masunurin. Tama? So, anin mo yung sobrang lakas mo sa buhay mo kung hindi ka naman masunurin. Okay? Ulitin ko hindi ang malalakas ang mananatili, kundi ang mga masunurin. Next. Yan, malapit na tayo. Kaya, basahin na natin to ha. Kaya kapag nagsalita ang Diyos, makinig. Kapag nagpakita siya ng galit, manalangin at magmasid. Huwag kang padala sa nakikita mo, kundi sa tinig na naririnig mo mula sa kanyang espiritu. Okay? Makinig mga kapatid. Kahit yung mga bingi, nakikinig sila.
Tayo mga nakakarinig, tayo yung tunay na bingi. Okay? Huwag kayong magpapadala sa mga nakikita sa inyo sa news, sa mga war. Diba? Daming gera ngayon. Paano kapag yung gera na yun, both na victim pala ng sarili lang kasalanan? Okay? Kahit ipaglaban mo yung karapatan nila, kapatid, anin natin yung maganda nating karapatan ngayon kung bukas marami namang pupunta sa impyerno. Diba? Next. Hayaan mong magwala ang mundo. Yes. Hayaan mo lang sila magwala. Okay? Hayaan mong magyabang ang mga masasama, sapagkat darating ang araw, muling uugong ang tinig ng ating Panginoon. At yung mga natutong makinig sa katahimikan, sila ang tatayo sa katotohanan. Sila ang magliliwanag sa dilim. At sila ang magtatagumpay sa dulo. Ulitin ko lang mga kapatid, walang Kristiyanong maingay na pagdating sa Biblia, okay, sila yung nagtagumpay. Ang mga nagtatagumpay ay ang mga sumusunod sa tinig ng ating Panginoon. Okay? Si Samson, nag-realize sa kanyang sariling kalakasan. Nung hindi niya pinakinggan ng Diyos, siya'y natalo. Si David, okay, meron siyang sariling kahinaan, pero nakinig sa tinig ng Diyos at doon siya nagliligtas sa kanyang mga kasalanan. Okay, next. Meron pa tayo babasahin. At gaya ng sinabi ni Jesus sa parable of the 10 virgins, ito, yes, nasa closing na tayo. 10 virgins, okay? May mga dalagang matalino at may mga dalagang mangmang. Okay? Sorry sa term. Lahat sila naghihintay sa pagdating ng bridegroom. Pero hindi lahat handa. Yung matatalino, may dala silang langis. Extra na langis, to be honest. Handa sila kahit tumagal ang gabi. Pero yung mga mangmang, nagpabaya. Hindi sila nakinig eh. Tama, hindi sila nag-ready sa una pa lamang. Okay? At nung dumating ang bridegroom, sarado na ang pinto, wala nang oras para maghanda. Okay? Ganon din ngayon. Kapag nagsalita ang Diyos, hindi lang para marinig mo, kundi para maghanda ka. Yung fuel mo ngayon, okay, para mas tumagal yung pagiging Kristiyano mo sa tribulation, kapag ikaw ay nakikinig sa tinig ng Diyos at sinusunod mo. Kasi wag natin hintayin dumating yung time na na yes, Kristiyano na ako. Pero kapag nandun na tayo sa tribulation, okay, naranasan natin lahat ng kasamaan, mas nag-focus tayo, mas nag-react tayo kaysa manalangin. Okay? Na mas nagiging nilalagyan ng asin yung mga bulati tas gumagalaw-galaw. Okay? Yung mga nagre-react talaga sa kasamaan ng mundong ito, kapatid, na sa Bible na yan. Hindi mo kailangan mag-react, kailangan mong sumunod. Okay? Kasi kapag hindi, okay, ano gagawin? Lord, papasokin mo kami. Lord, parang awa mo na. Tinanggap naman kita eh. Lord, nag-repent naman ako eh, pero wala akong extrang langis. Lord, patawarin mo ako kung masyado akong mas nag-focus sa karapatan ko kaysa i-share yung gospel. Imbis na marami akong dinala sa'yo, mas marami pala akong hinila pababa. Kapag nagsalita ang Diyos, hindi lang para para marinig mo, kundi para maghanda ka. Dahil darating ang araw na tatawag siyang muli at tanging mga nakinig at naghanda ang papasukin sa kanyang kaharian. And last slide. Awit, Psalms chapter 46 verse 10. Manahimik kayo at alamin niyo ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Diba? At doon na po natatapos yung title natin for tonight, ng huling balita. Kapatid, huwag ka nang mag-expect ng panibagong balita. There's no more news, okay? The only news that you must keep in your life right now is kung ano yung nakalagay sa salita ng ating Panginoon. Diba? Huwag na tayo maghanap pa ng bagong news. It's already enough. Diba? Anhin natin yung madaming news sa buhay natin, pero ni isa wala tayong sinusunod. Amen. So meron pa tayong babasahin sigurong Bible verse na parang na-miss ko. Ayan, but the one who stands firm to the end, verse 15,
will be saved. Kaya kapatid, no, hindi ito sa palakasan ng pagiging Kristiyano. It's not about strength. It's about obedience. Okay? Kaya yun, no, ulitin ko lang, no, may dalawang uri ng tao na na matitira sa mundong ito. Yung sumusunod at hindi sumusunod. Okay? Huwag tayong maging klaseng Kristiyano na nakikikampi sa PNR, patay na religion. Hindi dahil sinusuportahan nila yung rights natin. Kung saan ka tinawag ng ating Panginoon, panghawakan mo yun. Magiging mahirap to. Okay? Kapatid, lahat ng mga nakikinig sa Timothy class ngayon, itong live natin soon, mawawala mabura after 1 month. Kasi yun na yung bagong rules. Pero lahat kayo nakikinig ngayon, one day, okay, barang araw, baka hindi nyo na marinig yung tinig ko. Okay? Baka balang araw, hindi na tayo makikita face to face. Baka balang araw, magiging individual na yung magiging laban natin. Na kanya-kanya tayong haharap sa sarili nating lugar. Nagagamitin tayo ng ating Panginoon sa inyong mga lugar. Kaya meron ganitong klaseng Timothy class eh. We're not doing this just for fellowship, para lang magaan yung pakiramdam natin. We are building powerful Christians who listens to God's word. We are building a kind of Christian community kung saan hindi tayo nagre-rely sa ibang tao. We rely on the Holy Spirit. Diba? Mag-i-increase yung wickedness. Sa verse 12, yung pagmamahal. Okay, most will grow cold. Okay? Kaya kung ikaw nagugulat ka pa rin sa mga news ngayon, alam, may lindol. Kapatid, nahuhuli ka na. Kung hanggang ngayon sinasabi mong Kristiyano ka, pero mas nangunguna pa rin yung lindol bago yung obedience. Kapag nanguhuli ka na, sabayan natin yung kagustuhan ng ating Panginoon. Obedience muna, para kapag dumating yung sako na, handa na tayo. Amen. Marami ba kayo natutunan? So yun, kaya tayo ay manalangin. Kaya Lord Father God, we thank you for this wonderful message. Lord, yung mga signs na to na nababasa namin, patawarin mo kami kapag nag-expect kami ng signs pero wala kaming obedience. Lord, patawarin mo kami kapag isa kami sa mga nagiging maingay sa social media, nagiging maingay pagdating sa kagustuhan ng tao, pero tahimik kami pag maraming mga taong pumupunta sa impyerno. Lord, patawarin mo kami na mas offended kami pagdating sa mga karapatan namin na hindi nasusunod, pero wala kaming nararamdaman na offensive kapag mga tao sumusunod sa kanilang kagustuhan, sa kanilang kasalanan. Nananahimik kami, Panginoon. Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami kapag professing Christian kami, pero sa katotohanan, wala palang obedience sa buhay namin. Kaya Lord, tulungan mo kami na mas mabalance namin yung katotohanan, na pinapakinggan namin ng iyong tinig at yung mga pangangailangan namin sa mundong ito. Lord, gisingin mo kami. Gusto namin mas mag-stick sa iyong salita, hindi sa kagustuhan ng mundong ito. Lord, may mga iba pang Kristiyano na pinipilit nila na tulungan namin sila, pero ikaw na mismong nangusap sa amin. Lord, tulungan mo kami na mas makinig kami sa iyo, na hindi namin makalimutan yung tinig mo, yung warning mo, Panginoon, na manatili ito sa puso't isipan namin. Kaya Lord, patawarin mo kami na hindi kami nakinig at puro kami react sa lahat ng mga masasamang nangyayari. Hindi lang kami naging bingi, kundi naging matigas ang aming ulo at aming puso. Hindi lang kami naging bingi, Panginoon, kundi nawalang bahala kami pagdating sa iyong salita, na mas nag-crave pa kami ng encouragement kaysa preparation. Kaya Lord, patawarin mo kami. At ngayon, Lord, ako'y nanalangin sa mga tao nakikinig ng mensaheng ito, sa live man or sa mismong Google Meet ngayon. Lord, ihanda mo kanilang puso. Palakasin mo yung kanilang senses para marinig ang inyong tinig, Panginoon.
na magkaroon sila ng boldness na iluhod pa nila sa panalangin yung kanilang pamilya, iluhod pa sa panalangin ang kanilang mga anak, kanilang mga magulang na hindi pa tumatanggap sa iyo, Panginoon. Naibuhos nila yung oras nila, Panginoon, sa pagsunod sa iyo. At Lord, iparamdam mo sa kanila yung blessing at yung anointing mo na hindi pa nila naranasan sa buhay nila, na mismong gigising at magbibigay ng wake up call sa kanilang spiritual life. Kaya Lord, ikaw na mag-bless sa lahat ng mga tao nakinig ng mensaheng ito. At huwag mo po silang hayaan na matulog na may papuri sa kanilang puso. Lahat ng papuri ay binabalik namin sa iyo. Kaya Lord, we love you, we thank you. In Jesus' name we pray. At lahat tayo ay magsabi ng Amen. So, to God be the glory, mga kapatid. Ayan, so amen po and glory to God sa napakagandang preaching for this evening. Ayan, so napakagandang reminder and ayan, so napakagandang ating pong natutunan no, sa gabi po na ito. Ayan. So, ayan mga kapatid, I believe na marami po tayong nakakatch, di ba? Natutunan sa gabi pong ito and pwede po